Praise the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Salamat sa Panginoon sa isang pribilehiyong tayo ay makasamba sa Panginoon at makapagbulay-bulay ng kanyang salita. I would like to share with you about the Savior was born. Okay, ito po yung season or pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. That's why isa po ito ang ating mensahe na gustong i-share, ipaunawa sa atin ng Panginoon. Okay? So, hinango po ito sa Mateo chapter 1, verse 18 to 25. Sama-sama po natin basahin. Ito po yung isinilang si Jesucristo. Sa Magandang Balita Biblia po, basahin po natin. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 19. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Verse 20. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Verse 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Verse 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Pinagpala po ang salita ng Panginoon. Shall we pray? Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, we thank you for your presence and we thank you for this opportunity and privilege na kami ay magbulay-bulay ng iyong mga salita. Hayaan po ninyong mabatid po namin ang inyong kalooban, ang inyong kapahayagan upang ang aming pong buhay ay patuloy na makapamuhay na may pananampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po ang iyong mensahe ngayon, maging bawat isang makikinig. I declare victorious preaching in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Muli, ang topic natin ay The Savior was born. Okay? So, the birth of Jesus is the prophecy fulfilled. Okay? Jesus' birth is very unique, mga minamahal kong kapatid, Panginoon. Why? Because of the prediction of His birth. Okay? Kung saan siya ipapanganak. And how His actual birth came about. Okay, so the birth of our Savior Jesus is very significant, mga kapatid ko sa Panginoon. Jesus had to be born for God to make His Spirit available to all mankind. Okay, para sa lahat. Hindi lang po para sa iilan. Kaya nga, mga minamahal, napakahalaga na maunawaan natin ang pagsilang ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. And Jesus ay kailangan niya talagang ipanganak para sa ating lahat. Ang kanyang espiritu ay magagamit sa buong sangkatauhan. And praise the Lord. Kaya nga, ito ay itinuturo sa atin ng Panginoon
Ngayon, isang katanungan sa atin, ano ang dahilan kung bakit ipinanganak si Jesucristo? What is the reason why Jesus was born? Alam niyo po, si Jesus ay dumating upang tubusin tayo at ipagkasundo tayo pabalik sa Diyos. Because we are lost. Tayo nagkakanya-kanya ng lakad. Tayo mga alipin sa makasalanang kalikasan na meron tayong sinful nature natin. That's why we needed redemption. At wala tayong ibang manunubos kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen po. At yan ang napakahalaga sa atin. Bakit iniligtas? Bakit kailangan iligtas tayo? That's why Jesus was born to all of us. Kaya nga mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, now, let's summarize our scripture na binasa natin from Matthew chapter 1 verse 18 to 25. 4 events that took place about Jesus' birth. Una po dito, yung pagbubuntis ni Mary sa verse 18 and 19. Okay, yung Mary was a virgin. At si Jose naman ay hindi niya iniwan si Mary. Pinakasalan niya. Tinanggap niya. Pangalawa po na events na makikita natin dito ay yung panaginip po ni Jose. Verse 20 to 21, makikita po natin doon the angel spoke to Joseph in a dream. Kaya na wag niyang hiwalayan si Mary. Okay, pangatlo na events na makikita natin dito yung propesiya ni Isaiah sa verse 22 and 23. Jesus Mary's womb is a miracle. Himala po ito dahil ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay? The prophecy 100 of years ago was fulfilled. Naganap. At pang-apat na makikita natin dito sa events na ito, yung kapanganakan ng ating Panginoon, of course, the birth of Jesus. Joseph obeyed the Lord. Sinunod niya. Maging ang kanyang ipapangalan, sinunod po ito ni Jose. That was a costly decision, kapatid, yung ginawa po ni Joseph. Kaya kapatid, kung gusto natin maging dakila, let us serve the Lord. Let us serve the Lord. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ang pagsunod natin sa Panginoon, costly. Pero there's a reward. Okay? There's a reward, mga minamahal. Kaya nga po, ngayon, our theme today is, what can we reflect about the birth of our Savior? Ngayon, tignan po natin ang tatlong bagay na gustong i-share sa atin ng Panginoon. First, Jesus, our Savior, was born in a unique lineage. Okay? Ito'y nagmula sa lahi ni David. Ito'y ipinangakong tagapagligtas para sa ating lahat. The Lord's plan is definite, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Okay? Ito'y pangwalang hanggan. Sapagkat sabi sa kanyang mga salita, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future. At ang sabi rin ng John chapter 10 verse 10, pumarito ang kaaway para pumatay, mangwasak at manira. Pero pumarito ang Panginoon, isinilang ang Kristo para mayroon tayong buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po. Purihin ang Panginoon. So, the Lord's vision never changed. Hindi po nagbabago. Ang pagliligtas ng Panginoon sa atin ay hindi po nagbabago.
Okay? And His plan for your life will never change. Kaya hindi po ito nagbabago. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, He will never leave you nor forsake you. He is our Emmanuel. God is with us. Ngayon, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kaya kung tayo magtatapat sa ating Panginoon, sagot tayo ng ating Panginoon. Amen po. Hallelujah. So God is faithful to us. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Okay? Tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako na siya ang ating pastol, hindi niya tayo pagkukulaki. Okay po. Pangalawa na gustong natin tignan as we reflect dun sa kapanganakan po ng ating Panginoong Jesus, Jesus, our Savior, was born in a family. So God treasures family, kapatid. Okay? Here we can see na mahalaga sa Diyos ang pamilya. Kaya ganun na lamang ang sabi ng anghel ng Panginoon. Bagamat si Jose ay binabalak niyang hiwalayan si Maria, pero sabi ng anghel ng Panginoon, huwag niyang hiwalayan. Kasi binabalyo ng Panginoon ang family. A lot of families ngayon ay talagang sira. Magulo. Dahil maraming hinahanap. Pero ang higit naman talaga na kailangan natin ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya kahit anong gawin po natin, hanapin po natin sa ating pamilya, alam niyo po, there's a flaws talaga. May mga weaknesses tayo, iba't ibang mga kahinaan po tayo. So, pinapahalagaan po ng Panginoon ang pamilya. So, Jesus was born in a family. That's why Christmas is all about, not all about, is also about family. Isa sa significant na pwedeng or purpose, layunin bakit may Kapaskuhan, may Christmas. So the first family ay, kung titignan po natin sa according to the Bible, ay si Adam and Eve, si Abel, si Cain. Pero alam niyo po, nasira po ang lahat ng ito. But God restored it. Praise God. Hallelujah. Pwedeng iwan ni Jose si Maria, but sinabihan siya to stay with Mary at pakasalan niya. Kaya mga minamalong kapatid sa Panginoon, binabalyo din ng Panginoon ang marriage. Nakalungkot, maraming nagsasabi, hindi naman natin ginajudge po sila. But according to the Bible, dahil mahalaga sa Panginoon ang family, mahalaga din sa Panginoon ang marriage. Kaya sabi nila ay yung marriage certificate is just a paper only. Pero ang ibig sabihin po nito, ang marriage is nagsasabi itong commitment na itinatalaga mo sa buhay, ang buhay mo sa magiging kabiyak mo sa pamilya mo. That's why God treasures family. Binabalyo ng Panginoon ang isang pamilya. Kaya kapatid, I hope na ito ay pinaunawa sa atin ng Panginoon. Thirdly, the Savior was born to save people from sin. Kaya isinilang ang ating Panginoong Jesus, Panginoong Hesukristo, para iligtas ang mga tao sa kasalanan. Not to save Romans or specific people, mga minamahal. Ang sabi po, to save people from sin. Lahat ang mga tao. He is our ultimate Redeemer, mga minamahal. Amen po ba?
He is our Redeemer lives. Hallelujah. Redeemer from sin, and fruits of sin is poverty, sickness, death, at marami pa pong iba. Okay? So, ang bunga ng kasalanan ay isa, poverty, sickness, death. Okay? Kaya tayo hinango ng Panginoon, okay, sa ating mga kasalanan, kahirapan, kasakitan, karamdaman, o maging ng kamatayan, dahil ikaw at ako ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Isa yan sa mensahe ng Panginoon patungkol sa Kapaskuhan, ay yung spirit of love, ng pagmamahal. At kapag ka may pag-ibig, may joy, nagbibigayan, nagpapatawaran. Amen po. Kaya ibinigay sa atin ang kaisa-isa niyang bugtong na anak, na kung sino man ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. Kaya ang sino mang tumanggap sa ating Panginoon ay inaring anak ng Diyos, at ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Hallelujah. He or she is more than conquerors. Okay? Kaya mahalaga, kapatid, na i-commit natin ang ating buhay, i-dedicate natin ang ating buhay sa ating tagapagligtas. Amen po. Kaya nga, mga minamahal, lagi natin alalahanin, anuman ang sitwasyon na ating pong napapagdaanan, pinapaalala sa atin ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos, at gusto ka niyang makabangon, gusto ka niyang ikaw ay gumaling, makaranas ng pag-asa, at ikaw ay maligtas. Ayaw ka niyang mapahamak. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, His love endures forever. Psalms chapter 23 verse 6, surely your goodness and love will follow me all the days of our lives, and I will dwell in the house of the Lord forever and forever. Hallelujah. Kaya nga po, bilang pangwawakas, let us follow Joseph in his obedience to God. And may we find light in the Lord. Hanapin natin ang liwanag sa ating pong Panginoon. Christmas is not about gifts, foods, love of opposite sex, fame, position, possessions, or status, or ano paman. Christmas is all about our Savior being born. Siya'y pinanganak. Siya'y isinilang para sa ating lahat. So, Jesus is the reason of Christmas. Amen po. Okay, so bilang pangwawakas at bago tayo manalangin, sabi ng Romans chapter 8 verse 32, Romans chapter 8 verse 32, Romans chapter 8 verse 32, ito po ang sinasabi dito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Kaya kapatid, what do you want from the Lord? Ano ang gusto natin na matanggap na regalo mula sa ating Panginoon? Bukod sa kaligtasan, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, tayo ay dumulog sa presensya ng Lord. Ano man ang ating mga kahilingan, ang Diyos ay saganang sumagot
sa ating pong mga panalangin. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sa inyo pong mga salita na nahayag sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat nakinig, nanood sa mensaheng ito, Panginoon. I declare na magmanifest ang inyong kapangyarihan sa kanilang buhay. Mag-increase ang kanilang pananampalataya, ang kanilang paniniwala. At hayaan po ninyong ang espiritu ng kapaskuhan, ang pag-ibig, ang kagalakan at ang pag-asa ay patuloy na mamayani sa puso't isip sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. May their lives, Lord, be blessed. And let your favors be upon them, Lord, every day. At hayaan po ninyong ang kanilang buhay ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda sa pangalan mo, Panginoon. We give you praise, Father. We give you glory. We give you honor. This is our prayer. In God's people say, Amen.